Magandang hapon mga ginatang kapakinig. Sana po ay maging maayos po ang ating programa po sa hapong ito. Kasi po ay nagluloko po ang aming internet sa kasalukuyan. So minabuti ka po na ang gagamitin ay ang camera ng aking cellphone. So sa cellphone po natin ang aking ginagamit na camera, hindi po ang aking laptop. Para mas maganda pa nga po ang reception itong cellphone kumpara po doon sa laptop. Ang aking pong ang ating pong pag-aaralan sa hapong ito ay may kaugnayan po sa tinatawag na dito po sa 1 Corinthians chapter 14 to verse 33. Ito pong lugar po ng Corinto, ito po ay isang lugar na kung saan katulad po ng mga anumang lungsod ng panahon na yon, sila po ay, ito po yung lugar ng mga Diyos-Diyosan. Marami pong templo ng Diyos-Diyosan dito. Ang pangunayan po ay templo ni Aphrodite, pero nagkaroon din po ng maraming ibang klaseng templo ng mga Diyos-Diyosan sa lungsod po ng Corinth. Kaya hindi po katakataka nung nagkaroon po ng iglesia rito, ay nagkakaroon po ng influence sa mga Kristiyano. Basically po, dalawang grupo ng mga Kristiyano rito. Yung mga Kristiyano, mga Hudyo, na walang kaugnayan sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, at ang mga Gentiles, na ang nakaraan, until namang Kristiyano, na ang kanya po nakaraan ay may kaugnayan sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. So, ibig sabihin, kung sila, ang mga intil na ito, na mga Kristiyano, ay medyo mahina pang kanilang pananampalataya, ay hindi pa nila makita yung katotohanan ng mga idols ay walang anuman sa sanglibutan. Wala silang kapangyarihan at hindi natin dapat bigyan ng suliran ng ating mga sarili sa kaugnayan po sa mga Diyos-Diyosan. Pero makikita natin rito sa ikasampung kapitulo, dito po sa ika-14, ang binibigyan ng diin ni Apostol Pablo ay ang pakikisama ng yung maaring pakikisama ng mga Kristiyano sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung po binibigyan niya din. At doon sa pangalawang bahagi, doon po sa magsimula sa talatang 23, ito may kaugnayan naman doon sa pagkain na labis doon sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. At ito yung pinagbibili sa palengke, doon sa meat market. So naman, ang katanungan naman po doon kung ang sinasabi ni Apostle Paul, kung ito po ay pagkain na naibenta na doon sa palengke o sa meat market, ay wala nang problema yun sa isang Kristiyano. Actually, pwede mo lang kainin yun sapagkat yun ay pagkain. Wala nang kaugnayan doon sa Diyos-Diyosa sapagkat ito hindi na kinakain bilang pagsamba sa Diyos-Diyosa. Yun po ang dalawang malaking bahagi ng ating pag-aaralan. From idolatry. Yung po ang idolatry, ito po ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Alam po natin na bilang mga Kristiyano, ang kinakailangan lang po nating sambahin ay ang tunay na Diyos. Pero dahil nga po may templo ng Diyos-Diyosan doon, at dahil nga po alam nila ng Diyos-Diyosan na walang alam ang sanglibutan, baka sila po'y matukso na pumunta sa templo ng Diyos-Diyosan at sila'y kumain sa mga pagkain na iniaahin doon bilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dito po sa Tagalog, kaya mga minamahal ko, lumayo kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. So, isabihin, lumayo kayo. Yung salitang flee, ito po ay isang pandiwa na ibig sabihin, ito po ay imperative, palagi na. It is a habitual action. Sabihin, palagi kayong lumayo sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi lang minsan kayong lalayo, kundi palagi kayong lumayo. Yun ang sinasabi po ni Apostle Paul. Ang sabi ni Apostle Paul sa ika-15, ako'y nagsasalita sa mga tulad sa marununong, timbangin ninyo para sa inyong sarili ang sinasabi ko. Ang ibig sabihin ng Apostle Paul, ang mga bagay na kanyang sasalitain ay mga bagay na maunawaan. Hindi ibig sabihin, hindi ito mga bagay na hindi reasonable. Ito yung mga reasonableng bagay na maaaring maunawaan
So, ibig sabihin, kung ikay marunong kanya, ibig sabihin, kung ginagamit mo ngayong kaisipan, ay maunawaan mo aking sasabihin. Ibig sabihin, hindi naman ito mahirap na bagay para hindi mo maintindihan. Kaya sabi ni Pablo, ako'y nagsasalita sa mga marunong. Yung ibig sabihin, ang kanyang sasabihin ay reasonable. Kaya po siya nagpapaliwanag kanya. Timbangin ninyo ang mga bagay na aking sinasabi. Ibig sabihin, tingnan nila kung sinasabi ng Apostle Paul ay totoo o hindi. Timbangin ninyo kanya. Judge. So tayo po na nakikinig sa pangalan ng sinama, kailangan timbangin natin ang sinasabi ng nagsasalita. Kung ang sinasabi po niya ay totoo o hindi. Ito ibig sabihin ni Apostle Paul. Timbangin ninyo ang aking sinasabi kanya. Doon po sa ikalabing-anim na talata, ito po ang ating Tagalog ko po para maliwalag po sa atin. Ang kopa ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi ba ito pakikisalo sa dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi ba ito pakikisalo sa katawan ni Kristo? Doon po sa gabi na ipinagkanulo ng ating Panginoon, yun ang sinabi niya. Tingnan po lang sa Matthew chapter 26. Di ba pinagpala niya yung katas ng ubas at pinagpala rin po niya yung tinapay. Tingnan po natin sa Matthew chapter 26. Sa gabi na ito'y ginawa. And as they were eating, Jesus took bread, blessed and broke it, and gave it to the disciples and said, "Take, eat, this is my body." And then he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, "Drink from it, all of you, for this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remissions of sins." So ito'y pinagpapala natin at ito'y ating pinagpapasalamat. Pero yung pong kupa na yun, the cup of blessing, hindi po pinag-uusapan doon yung lalagyan. Ito po isang metronomy. Ang tinutukoy ay yung lalagyan, pero ang ibig sabihin ay yung nilalaman. Ay ito po yung common sense lang. Hindi natin pwedeng inumin yung lalagyan. Imposible yun. Ang iniinom po natin yung nandoon sa lalagyan. Dahil yun po ay liquid. So, sabi niya, the cup of blessing which you bless, is it not the communion of the blood of Christ? So, ito obviously, ito tumutukoy sa pag ginagawa natin ng Lord's Supper, di ba? Pagka, bago tayo inom sa kopa, at tayo nagpapasalamat sa Diyos, at pag ininom natin yon, sabi ng ating Panginoon, ito'y pakikipagkaisa sa kanyang dugo. It is a communion with His blood, kanya. So, isa itong communion is a fellowship. It's a fellowship with His blood, kanya. The bread that you break, is it not communion of the body of Christ? Yung pong tinapay na pinagpuputol-putol, ito po ay pakikisama sa katawan ni Kristo. So, obvious po ito'y tumutukoy sa Lord's Supper. Bakit sinabi ni Pablo, we? Samantalang si Apostol Pablo po ay, kung di po ako nagkakamali, nasa Epeso, nang isulat niya ang sulat na ito sa mga taga-Korinto. Sabay-sabay na makikisalo sa mga taga-Korinto. Yun po isang hindi pwede yun. Kasi nasa Epeso, ang kausap niya nasa Korinto. Pero ang sinasabi lang ni Apostle Paul, kapag ginagawa natin yan, na tayo po ay kumakain sa tinapay na walang lebadura at umiinom doon sa katas ng ubas, tayo po ay nakikisama sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Kailangan nating liwanagin dahil sabi ni Apostle Paul, ang ating pakikisama, our fellowship with the body and blood of Christ is individual. So ito po ay ang tao na kumakain, siya po ay may pakikisama sa katawan ni Kristo. Totoo po yan. Pero makikita natin mamaya, bagamat ito ay ginagawa natin bilang mga individual, ibig sabihin, tayo po ang nakikisama sa katawan at dugo ni Kristo habang tayo kumakain. Kumakain din yung kasabi mo, pasabay mo, pero siya rin ay ganon. Say personal na may pakikisama sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Totoo po yun, kaya sabi niya, we. Ito po rin ang ibig sabihin ng ating Panginoon sa Matthew chapter 26 verse 29. Hindi na ako iinom ng bunga ng ubas na ito hanggat makasalo ko kaya sa kaharian ng aking Ama.
Imposibleng gawin ng ating Panginoon sa literal na paraan. Number one, nasa langit siya. At hindi rin sa langit gagawin yon, dahil sa langit tapos na yung pag dumating ang Panginoon, tapos na ang pagganap sa pag-aalaala sa kamatayan ng ating Panginoon. So, nang ibig sabihin ng ating Panginoon, pag ginagawa natin ito, yung kumakain doon sa tinapay at umiinom sa dugo, siya'y may pakikisama sa atin. Katulad ng sabihin niya na, and lo, I am with you always until the end of the world, or until the end of age. Hindi na nakasama ng mga apostol physically ng ating Panginoon habang ginagawa nila lang kalooban ng Panginoon. Pero ang ibig sabihin, I have fellowship with you. Ako'y may pakikisama sa inyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Yan ang sinasabi ng Panginoon. It's not a literal physical association, ibig niya sabihin, kundi a spiritual fellowship with the apostles as they do the will of Christ. Ganyan din dito. Kapag ginaganap natin ang pag-aalaala, pagkain ng libadura, tinapay na walang libadura, at pag-inom sa bunga ng ubas o grape juice, ang Panginoon ay nakikisama sa atin. Tayo may pakikisama sa Kanya. The Christ has fellowship with us, and we have fellowship with Christ. Yan ang ibig niya sabihin. So dito po makikita natin, kapag kumakain tayo doon sa tinapay, at umiinom tayo doon sa katas ng ubas, ang Panginoon ay may pakikisama sa atin. He has fellowship with us. Yun ang sinasabi niya. So, sa verse 17, for we, kasama si Apostle Paul, though many are one bread and one body, for we all partake of that one bread. Is it literally one bread? Hindi. Imposible yan kung one bread yan. Si Pablo yung nasa Efeso, ang kausap nasa Corinto, paano nila gagawin nyo? Ang ibig sabihin, kapag ginaganap natin yan, tayo po ay para bagang nakikisama doon sa isang katawan ng ating Panginoon. Kasi sabi niya, we are one bread and one body. Tayo po ay nagkakaisa kanya sa isang katawan. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. For we all partake of that one body. So, we have fellowship with one another. Kapag ginagawa natin yung tayo po ay kumakain sa tinapay. So, yun po yung common sharing, di ba? Sapagkat pare-pareho natin ginagawa yan. So, meron tayong pakikisama sa ating Panginoon. Observe Israel after the flesh. Are not those who eat of the sacrifices partakers of the altar? Ito po sa Leviticus chapter 3 verse 3. Basahin po natin. Dito natin makikita itong sinasabi ni Apostle Pablo. Dito po sa Leviticus chapter 3 verse 3. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng kanyang alay at papatay nito sa pintuan ng todang tip-tipanan at ibibisik ng mga dugo ni Aaron, ng mga dugo sa palibot ng dambana. So sila may inaalay sa templo, pero sila kumakain doon sa mga inaalay nila kanya. So ganun din po dito mga kapatid. Verse 19, What am I saying then? That an idol is anything, or what is offered to idol is anything? Alam natin na ang idolo ay walang anuman. Dahil doon sa 1 Corinthians chapter 8, yan ay sinabi ng Apostle Paul. Hindi sinasabi ng Apostle Paul na mga Diyos-Diyosan ay may anuman. Dahil sa 1 Corinthians chapter 8 kanya, dito po sa verse 4, Now, therefore, concerning the eating of things to idols, we know that an idol is nothing in the world, and there is no other God but one. Ibig sabihin, ang mga idolo walang halaga yan. Hindi sila totoo. Ibig sabihin, hindi sila Diyos katulad ng Diyos. O yung bang inihahain doon sa mga idols din ay may halaga. Sabi niya, alam natin ay walang halaga. Pero ito yung punto. Verse 20, anong masama? Rather than the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to demons and not to God. And I do not want you to have fellowship with demons. So, hindi ito po ang problema. Kapag tayo po ay pumapasok sa templo ng Diyos, ang templo ng Diyos ay tayo. Kapag tayo po ay nagkakatipon bilang templo ng Diyos, at kinakain natin yung tinapay na walang lebadura, at iniinom natin yung katas ng ubas, meron tayong pakikisama sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Bawat isa sa atin
ay may pakikisama sa katawan at dugo ng ating Panginoon habang ginaganap natin yung pag-aalaala sa kanyang kamatayan bilang isang kapulungan. Walang sinasabi nito si Apostol Pablo na ginaganap natin yung Lord's Supper na labas sa kapulungan, sapagkat malalaman natin na ginaganap ang pag-aalaala sa kamatayan ng Panginoon pagka nagkakatipon ng mga kapatid bilang isang kapulungan sa 1 Corinthians chapter 11. Pero dito maliwanag ang sinasabi ng Apostle Paul. Rather than the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to demons and not to God. And I do not want you to have fellowship with demons. Kailan nila iniaahain ng mga Gentiles sa kanilang mga Diyos-Diyosan? Pag sila'y sumasamba. Pag sila'y sumasamba sa Diyos-Diyosan, ay sila'y umaalay ng pagkain sa mga Diyos-Diyosan. At sila'y kumakain. Sabay-sabay silang kumakain sa mga inaalin nila sa mga Diyos-Diyosan kanya. Kaya sinabi po doon sa verse 18, kinakain din kanya ng mga Diyos doon po sa mga nandun sa altar, kumakain sila doon sa bansang Israel, doon sa tabernakulo ng kapisanan. Ito rin pong ginagawa ng mga Gentiles pag sila nag-aahin, sila nag-aahin doon sa templo. Kaya nga may templo sila eh. Doon nila ginaganap ang kanilang pag-aahin sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Doon sa templo ng mga Diyos-Diyosan. At sabay-sabay nilang ginagawa. Ang ibig sabihin, meron din silang pagsamba. At pumupunta sila roon. At sama-sama nilang ginagawa. At doon po sila nag-aahin sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Paano ang mga Kristiyano ay magkakaroon ng pakikisama sa mga Diyos-Diyosan? Kapag sila ay pumupunta sa templo ng mga Diyos-Diyosan at nakikisalo sila sa mga hentil habang sila ay nag-aahin sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Pag ang isang Kristiyano, kabagamat ang mga Diyos-Diyosan ay walang anuman sa sanglibutan, totoo po yun. Pero pag pumasok sa templo ng Diyos-Diyosan at nakisalo ka sa pagkain at pag-ahin ng mga pagkain na iniaay sa mga Diyos-Diyosan, ikay may pakikisama sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga sabi niya, pag tayo kumakain ng katawan ni Kristo, tayo may pakikisama. Pag tayo kumakain sa tinapay na walang lebadura, meron tayong pakikisama sa katawan ni Kristo. Pag umiinom tayo sa kopa na ating binabasbasan, tayo may pakikisama sa dugo ni Kristo. In the same manner, pag tayo kumain sa templo ng Diyos-Diyosan, may pakikisama tayo sa mga Diyos-Diyosan. Yan sinasabi ni Apostle Paul. So, ang point ni Apostle Paul rito ay walang kaugnayan kung kailan natin ginaganap yung Lord's Supper. Wala siyang sinasabi dito. So, sinasabi lamang niya, kapag ginagawa natin na tayo po ay kumakain sa tinapay na walang lebadura, tayo nagkakaroon ng pakikisama sa katawan ni Kristo. Pag umiinom tayo sa dugo, sa katas ng ubas, may pakikisama tayo sa dugo ng ating Panginoon. Hindi lang point niya kung kailan natin gagawin. Ang point niya, pag ginagawa natin yon, may pakikisama tayo sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Katulad ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pag pumasok ang isang Kristiyano sa templo ng mga Diyos-Diyosan at kumain siya sa mga pagkain na inihahin doon, siya may pakikisama sa mga Diyos-Diyosan. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Kaya dito sa verse 21, kailan nila ginaganap yan? You cannot drink the cup of the Lord and the cup of devils. Hindi ka kanya abang ikaw ay may pakikisama sa dugo ng ating Panginoon pag iniinom mo yung grape juice. At the same time, kayo umiinom na mga inumin na iniay sa mga Diyos-Diyosan, hindi po pwede yan kanya. Either na tayo sa Diyos-Diyosan o tayo sa Diyos. Yan ang makikita natin. You cannot partake of the Lord's table and the table of demons. Hindi tayo kanya pwedeng makisalo doon sa dulang ng Panginoon at the same time magsya sa dulang na mga demonyo. Dito natin makikita, meron tayong hint dito kung kailan natin ginagawa. Pero doon sa 16, hindi sinasabi ni Pablo. Pero sa verse 21, meron tayong hint kung kailan natin ginaganap yung kakain tayo ng tinapay na walang lebadura at uminom tayo sa grape juice. Kailan? Sa tulak ng Panginoon. Ano yung tulak ng Diyos-Diyosan? Kapag sa ito'y nasa templo. Pag ito ay nag-iniyahin nila yung mga pagkain sa templo,
Saan ang dulang ng Panginoon? Sa templo ng ating Panginoon. Makikita natin ang Universal Church walang pagsambayan. It has no function, it has no worship, it has no organization, it's a relationship. Sabihin, pagka sinabing tayo kabilang sa pangkalahatang iglesia, it's because we have relationship with God as our Father and Christ as our Savior. Pagka tayo tunay na sumampalataya at sumunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang lahat ng mga gawain na ipinag-uutos ng Panginoon sa iglesia ay ginaganap sa local church, di ba? Kaya nga po, kailan ginaganap ito? Dito po sa 1 Corinthians chapter 11, medyo isang kapitulo lang po ang pagitan nito, basahin natin, doon sa 17 talata. Now in giving these instructions, I do not praise you, since you come together not for the better, but for the worse. For first of all, when you come together as a church, yung unang kanya, since you come together, yun ang unang come together. When you come together, not for the better, but for the worse. For first of all, hindi sinabi niya dahilan, when you come together as a church, I hear that there are divisions among you, and in part, I believed it. Bakit sila pumunta rito? To observe the Lord's Supper. Ang problema ng mga taga-Korinto, ito pong sulat ni Pablo, yung unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, ito po yung sulat ng problema. Napakaraming problema po itong sulat na ito ni Apostle Paul. Lahat dito problema. Ito yung winawas to ni Apostle Paul. Ang wala lamang problema rito yung pinakahuling kapitulo, pero itong halos lahat ng kapitulo po rito ay mula sa chapter 1 hanggang chapter 15 ay mga suliranin. Sa 11, ang suliranin na nakita ni Apostle Paul, ang mga taga-Korinto, ginagawa nilang pangkaraniwang pagkainan ang Lord's Supper. Ang Lord's Supper, hindi po ito pangkaraniwang kainan. Ito po isang special na utos sa atin ng Panginoon para lalahan ng kanyang kamatayan. So, sabi rito, for first of all, when you come together as a church. Maliwanag po rito na dito ginaganap, hindi po sa lugar. Kapag ka nagkakatipo ng mga kapatid bilang isang kapulungan. Nagkakatipo ng mga kapatid bilang isang kapulungan. I hear that there are divisions among you, and in part I believe it. For there must be a factions among you, that those who are approved may be recognized among you. Therefore, when you come together in one place, it is not to eat the Lord's Supper. So, ang purpose po ng pagtitipo nila bilang isang kapulungan as a local church ay to observe the Lord's Supper. Pero dito, dahil ginawa nilang ordinary meal, hindi na ito Lord's Supper ang ginagawa nila. Kaya nagagalit si Apostle Paul. Hindi nyo kaya naintindihan yung ginagawa nyo. Kaya pinaliwalang niya kung ano ang dahilan kung bakit tayo kumakain sa tinapay na walang levadura at umiinom doon sa katasang ubas to commemorate the death of Christ until He comes again. So ito yung makikita natin maliwanag kung kailan ginaganap yun. Imposible doon sa chapter 10 na si Pablo ay physically and literally kasama niya ang mga taga-Korinto when they partake. Dahil si Apostle Paul nasa Epeso, ang mga kausap niya nasa Korinto. Tinasabi lang niya, pare-pareho natin ginagawa yan. At habang ginagawa natin niya, habang kumakain tayo doon sa tinapay na walang levadura, at umiinom tayo sa katas ng ubas, tayo may pakikisamang sa katawan at dugo ng Panginoon. Question, kailan? Kapag tayo nagkakatipo bilang isang iglesia. Dito po sa Acts chapter 20, dito po sa verse 7, paraging gano'n ang makikita natin. Wala tayong makikitang isang tao na nag-Lord's Supper, wala tayong mababasang gano'n. At hindi talaga pwede yun. Dito sa Acts chapter 20 verse 7, basahin po natin. Now on the first day of the week, when the disciples came together to break bread, santo, ang iglesia sa Troas. So ito yung iglesia sa Troas. It's a local church at Troas. When the disciples came together, so came together na naman po ito, to break bread, Paul, ready to depart the next day, spoke to them and continued this message until midnight. To break bread is a synecdoche, a part for the whole. A part is mentioned, but the whole process is included. So breaking of bread
plus drinking of the grape juice, or in other words, Lord's Supper, or communion, or breaking of bread. Nga po rito. So, kailan ginagawa? When the church came together, when the brethren at Troas came together as a church. So, ito po makikita nating malinaw na sinasabi tungkol po doon sa breaking of bread at saka po doon sa drinking of the cup of blessing or grape juice. So, ang point dito ni Apostle Paul, kapag ginagawa natin yan kanya, we have fellowship with the body and the blood of Christ. Talong, kailan? Hindi niya actually sinasagot dito ng malinaw. Sinasagot siya sa ibang bahagi. Kasi ang point ni Pablo dito, hindi naman yung kailan ginagawa. Ang point niya ay the same manner that when we partake of the bread, we have communion of the body of Christ, and when we drink of the cup of blessing, we have fellowship with the blood of Christ. When we eat of things sacrificed in idols in their temple, then also in the same manner, we have fellowship with idols. Yun ang ibig niya sabihin. Pino-point out niya, we cannot practice idolatry. We cannot practice communing with Gentiles, o tayo, hindi po natin pwedeng gawin na makikisama tayo sa mga hentil at kakain na kasama nila habang sila'y nagsasamba sa kanilang mga Diyos sa kanilang templo. Period. Yan lang ibig sabihin ni Paul. It's about idolatry. Kinumpara lang po niya yung Lord's Supper doon sa ginagawa ng mga Gentiles sa kanilang templo. Di ba? Maliwalag po yun dito sa 1 Corinthians chapter 10. So, kung pupunta tayo sa pattern, there's a pattern. A pattern, yun po talaga ang dapat natin gawin. That's the pattern. That's the clear pattern. Totoo po, individually. Lahat ng pagsamba is individual. Totoo yun. But, when we come together as a church, we come to worship as individuals at the same time. Kaya nga local church yun. When we partake of the Lord's Supper, alam niyo mga kapatid, mamaya lang kayo siguro magtanong kasi iba itong ginagawa nating ginagamit ko cellphone kasi pagka lalabas wala na, tatatandaan ko lang siguro. Okay, sige. Tatandaan ko, sabi o kaya kasi nga po itong internet namin nanggugulo hindi nakikisama sa atin. So, ang tanong po mamaya lang po kayo magtanong pagkatapos natin mag-discuss para makikita kung sunod-sunod ang yung mga tanong. Huwag kayo magtanong habang ako yung kayo mawawala po yan dahil malabas lang po ng gumaganon sa aking cellphone. So, yun ang sinasabi nito. Individually, yes. Pero when we worship as individual, nag-iisa ka. But when we worship as a church, we worship as individuals at the same time to God. Yun ang makikita natin pagkakaiba ng dalawa. So when we partake of the cup of blessing and eat of the bread, we partake it at the same time as individuals. Yun ang coming together as a church. Oh, as individual, totoo yun. Lalo na pagsamba, individual, totoo yun. Salvation as individual, totoo rin yun. But, meron pong utos na tayo magsama-sama as a local church. So individually, at the same time. That is congregational worship. Individually, to God at the same time. Meaning, pag tayo po yung maawit, ako lang ang umaawit sa Diyos. Pero kasabay ko yung katabi ko na umaawit sa Diyos at the same time. Pero yung katabi ko, umaawit siya sa Diyos bilang individual. Ako rin, bilang individual. But at the same time, we jointly participate as a local church because you sing praise at the same time. Yan ang pagkakaiba. Yes, as individual. Yes, totoo yun. But at the same time, pagka ito yung ginaganap bilang local church, walang sinasabi sa chapter 10 when they observe it. Kasi kung posible kung yun ang ibig sabihin ni Pablo, siya nasa Efeso, ang kausap nasa Corinto. How can they do it? As individuals? Ibig sabihin si Apostle, pwede mag-isa. Hindi yung point dito. Ang point dito is about, ang context is about idolatry. So, when we eat of the bread and drink of the fruit of the vine, we have fellowship with God, with Christ. If we eat and partake of the food offered to idols at their temple, then we have fellowship with idols. Yun ang ibig sabihin niya. Yun ang masama.
kapag kayo mga Kristiyano papasok sa templo ng Diyos, mamaya lang po kayo magtanong mga kapatid, halimbawa si Sito, mayayari po tayo, hindi ko na maalala yan. Sige po, wala, susulat ko po, wag niyo mo lang, meron naman po ako nito, nonos ko po, susulat ko. Tingnan ko lang, ito lang po disadvantage na ginagamit natin ay cellphone kaysa sa, dito po sa Matthew 18, 20, 2 or 3. Okay. At least, alam ko lang po yung ibig sabihin. So, yun ang makikita natin. So, you cannot use this para sabihin natin, kailan natin ginaganap yung Lord's Supper. Ito lang po ay comparison doon sa pagsamba ng Diyos-Diyosan. Dito po sa 22, pag ginawa natin ng Kristiyano ay sasamba sa templo ng Diyos-Diyosan, pinagagalit natin ng Diyos. Or do we provoke the Lord to jealousy? Alam po niyo kung bakit tinakwil ng Diyos ang kanyang bayan, Israel? Because they worship idols. Ginawa nila yung templo na apoy sa mga Diyos-Diyosan kaysa sa apoy sa Diyos. Kaya galit ang Diyos. Kaya sabi niya, pinalaya sila at dinala sa Babylon. Yan ang pinagagalit talaga ng Diyos. Pinagpapasensya ng Diyos ang kasalanan ng Israel, pero lang sila'y umantong sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at sila'y nag-aahin ng mga kanilang mga anak sa Diyos-Diyosan, nagalit ang Diyos. That's it, kanya. Sila'y pinalayas sa Babylon at sila'y bumalik. Makikita natin. So, yun ang makikita natin, galit ang Diyos. Are we stronger than He? Sabihin, kung gagawin mo yan, kanya, na ikisasama sa mga Diyos, kaya mo bang labanan ng Diyos? So, in other words, huwag niyong gawin, kanya. Huwag niyong gawin na kayo pupunta sa templo ng mga Diyos-Diyosan at makisara sa kanila habang sila'y sumasamba sa mga Diyos. On the other hand, sa verse 23, all things are helpful for me, sabi niya, but not all things are helpful. All things are lawful for me, but not all things edify. So, ito yung mga bagay na merong kalayaan gawin si Apostle Paul bilang isang Kristiyano. Pero kung kahit ako'y may kalayaan gawin ng isang Kristiyano kanya, kung hindi ito makakatulong, hindi ko gagawin. Kung hindi nito makapagpapatibay, hindi ko gagawin. Sa mga bagay na may kalayaan tayong gawin, sabi ng Apostle Paul. In other words, hindi naman kasalanan sa kailang sarili. Meron lang tayong kalayaan gawin kanya. Hindi ibang usapan. Pag hindi ito nakakatulong, hindi nakapagpapatibay, huwag mo na lang gawin. Sapagkat hindi lang sarili natin ang ating iniisip doon sa verse 24, kundi rin yung kapakanan ng iba. So ito po yung mga bagay sinasabing liberties. May kalayaan tayong gawin, hindi ito utos. May kalayaan kang gawin. Kung gagawin mo, hindi mo gagawin, nasa iyo. Iba naman yung utos, kailangan mong gawin yun. 1 Corinthians chapter 10, yun ay utos. Kailangan natin gawin. Pero dito po, hindi po ito utos. Ito yung kalayaan na pwede mong gawin. Ano ito? Eat whatever is sold in the meat market, asking no questions for conscience sake. Yung pong sobra na mga bagay na iniyain sa templo, may sobra doon, ipagbibili nila ngayon doon sa palengke, sa meat market. So, ikaw na Kristiyano, siyempre bibili ka doon ng pagkain. Hindi ka na nagtatanong, ano ba, iniyain ba sa Diyos-Diyosan yan? Ang sabi ni Pablo, alam mo naman na ang Diyos-Diyosan niya walang anuman. Bakit bibigyan mo pang sarili mo ng kaguluhan sa isip mo kanya sa pagtatanong ng ganon? Nalalaman natin, ang lupa ay sa Panginoon. Kahit na yung pagkain na yun, na iniyain sa Diyos-Diyosan, actually sa Panginoon yun eh. Siya nagbigay nun, di ba? Galing sa Panginoon yun. Hindi kalooban ng Panginoon ang pagsama ng Diyos-Diyosan, pero yung pagkain na niyahin sa galing yun ay galing sa Diyos. Siya gumawa di ba? So sabi niya, ang lahat ng bagay sa Diyos. At lahat ng kapuspusan ng mga bagay na ginawa ng Diyos, sa Diyos yung kanya. So bakit anong inaalala mo? Huwag ka na magtanong kung saan galing kanya yung mga pagkain na iniyahin sa Diyos-Diyosan. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. So huwag ka na magtanong for conscience sake kanya. Alam mo naman sa iyong kaisipan na ang mga idolo ay walang anuman sa kalibutan ng Diyos lang ang tunay na Diyos. So kahit man yan ay iniyain sa Diyos ng kahapon, halimbawa, pero pag nandun na sa meat market, pagkain na lang yan. Wala lang kaugnayan
sa Diyos-Diyosan. Tandaan natin. Kung ikaw ay isang malakas na Kristiyano, alam mo yon. Walang halaga yon. Dahil nandun na sa meat market, wala doon sa templo ng Diyos-Diyosan. At sinasabi ni Pablo doon sa previous na bahagi, pag kayo pumunta doon sa templo ng Diyos-Diyosan, yun ang masama. Pero pag hindi, walang problema yung kanya. No problem. Yun ay pagkain lang. At ang pagkain ay walang anuman sa Panginoon. So yun ay pagkain lang. At ang karya ng Diyos hindi pagkain at inumin, sabi nga ni Pablo sa Romans chapter 14. If any of those who do not believe invite you to dinner, ibig sabihin, dito mga Kristiyano, and you desire to go, at gusto mong pumunta ka, well, eat whatever is set before you, asking no question for conscience sake. Ibig sabihin, pagka ikay inimbita, nangyayari po sa atin yan, inimbita tayo ng hindi Kristiyano. Huwag ka na magtalong doon sa kinakain mo saan galing. Kasi, alam mo naman, yun ay pagkain lang. At ang pagkain ay hindi tayo masusumpa sa Diyos kung pagkain lang. Yun ang sinasabi ni Pablo sa Romans 14, ang karya ng Diyos hindi pagkain, ganyan, at pag-inumin. So, huwag ka na magtalong kanya. Kasi, kung magtatanong ka pa, alam mo naman, ang Diyos niya walang halaga, ba't gugulo yung pang-isip mo? Alam mo, kumain ka lang. Kung inibita kang kumain sa dulang noong nag-imbita sa'yo, so, walang problema. Pagkain lang yun. Walang kaulan sa Diyos-Diyosan. Pagkain yun. Kahit nga yung sinabi dito kaya nga po yung sinasabi na nahulog po yung cellphone. Kahit po sinasabi na iniyain sa Diyos-Diyos pag pinag sa meat market, wala na halaga yun. Sa pagkatula ng kaugnayan sa Diyos-Diyosan. Di ba, mga kapatid? Na ito po cellphone na ito, naisip ko lang gagamitin suggestion po ito ni Brother John Bautista. Ito lang pong ginagawa. Ang disadvantage nga lang, pag may tanong, aalis na po yan kagad. Kaya mamaya, pagkatapos ko mag-discuss mga kapatid, ipinakikiusap sa inyo, doon pa lang kayo magtanong. Ano po? Tandaan lang nyo yung tanong nyo para hindi mawala. Kasi pagka wala na, hindi ako super memory na naalala ko yung mga tanong. Pero basta maganda yung setup na ito. Maganda po yung itsura kahit na may limalang sa likod. Andun pa rin na mukha ko, hindi dumidilim. Parang mas malakas ang camera ng cellphone kaysa sa laptop siguro. So, huwag ka magtanong kanya. But if anyone says to you, hindi sinabi kung sino, dalang posibilidad, ito po ay hentil. Okay. Sabi ng misis, tap mo lang. Mas magaling sa akin Pagka makikita natin, may nagtanong. If anyone says to you, this was offered to idols, dalawang posibilidad yan. Number one, yun ay isang hentil. Yung isa isang mahinang Kristiyano. Kung ito isang hentil, sinabi niya, yun ay, hindi mo ba alam kinakaya mo, iniayos sa Diyos-Diyosan yan. Sabi ng isang hentil, huwag ka na lang kumain. O isang mahinang Kristiyano, huwag ka na lang kumain. Kasi baka yung mahinang Kristiyano ay matisod, mga kapatid, matisod siya at imbes na kakain siya laban sa kanyang kaisipan. Kasi ayaw niya yun dahil alam niya na yun ay iniayon po sa mga Diyos-Diyosan. So kung ganon, wag ka na lang kumain, mga kapatid, di ba? Kasi ito iniayon sa Diyos-Diyosan, so baka ito po ay maging dahilan para gawin niya isang bagay na laban sa kanya. Ang konsensya po rito ay yung konsensya nung nagtanong sa iyo. Hindi yung konsensya mo. Ang konsensya walang problema Yung konsensya na nagtanong sa iyo. Ngayon, kung yun ay isang hentil at hindi ka kumain, o kaya kung isang Kristiyano hindi ka kumain, mapapasama ka, di ba? Kasi sabi niya, ba't ka kumain dyan? Hindi mo ba alam na yan ay iniyain kaya sa mga Diyos-Diyosan, kanya mga kapatid? Kung ito isang mahinang Kristiyano, so mapapasama ka, yung mabuting ginagawa mo ay maging mas mapapasama doon sa yung kapatid na Kristiyano dahil alam niya na yun ay iniyain sa mga Diyos-Diyosan. Kaya paano naman kung ito po ay isang hentil? Na yung po ay isang hentil na naniniwala sa mga
Diyos-Diyosan, sabihin itong mga taong ito ay naniniwala na ito ay iniaay sa mga Diyos-Diyosan, ano yung gagawin mo? Makikita natin mga kapatid, kapag ka itong ginagawang ito na ito po ay kalayaan mo, isiniisip mo po ang kapakanan ng lahat, kung ano makakabuti para sa lahat. Kung ito yentil, isipin mo kung ito isang yentil at siya magagalit sa iyo, hindi lang ka ng pagkakataon na maging malapit sa kanya at ikaw ay maging Kristiyano, di ba? Pag ito isang yentil na nagtatanong sa iyo. Kapag ikaw isang malakas na Kristiyano, alam mo naman na walang problema kung ito po ay iniay si Diyos. Pero kung isang mahinang Kristiyano, may problema sa kanya yun. So, huwag mo na lang gawin kanya. Mapapasama ang isang bagay na maganda at wala namang masama sa kanya sarili dahil nga doon sa tao nagtanong sa iyo na sabi niya, bakit ka kumakain dyan? Hindi mo ba alam na yun ay iniyahin ka niya sa mga Diyos-Diyosan? Yan ang problema doon. Kaya ito po yung kalayaan. Kung hindi ito makakatulong, kay kanya, huwag mo na lang gawin. Kasi yun nga makita natin, hindi makakatulong. So, kaya hindi ka kumain, at until naman yung nakaharap mo, mapapasama ka rin. Bakit? Siyempre, siya naniniwala sa Diyos, wala lang masama, di ayaw mo kumain. Makikita natin doon na wala ka ng pag-asa doon sa until na yun. Mapapasama yung parang paningin sa iyo ng mga until sa komunidad mo, di ba? Kaya doon po dito rin po sa 1 Corinthians chapter 9, doon po ito yung isang parallel sa verse 21. To those who are without law, as without law, not being without law toward God, but under law toward Christ, that I might win those who are without law. Hindi ibig sabihin na gagawin niya masama. Gagawin niya mga bagay na ginagawa ng mga Gentiles, hindi naman masama. Para magkaroon siya ng pagkakataon na sumamba sa mga makapangaral sa mga Diyos-Diyosa. But if I partake with thanks, why am I evil spoken of for the food over which I give thanks? Kaya nga, kung ito kayo pinagpapasalamat sa pagkain na binibigay sa ng Panginoon, na ito mga bagay di masama, bakit magiging masama yon? Dahil sa iyong ang gagawin in relation do sa ibang tao. Hindi mo iniisip ang kanilang kapakanan, ang kapakanan mo lang yung iniisip kanya. So mapapasama ka sa isang bagay na wala lamang masama sa kanyang sarili. Verse 31. Therefore, whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Kung hindi ka kakain dahil sa konsensya ng isang mahinang Kristiyano, that's for the glory of God. Sapagkat matutulungan mo yung kapatid na yon at that time, hindi pa niya lubos na unawaan ang mga bagay na patungkol sa mga idols, sapagkat siya'y mahinang Kristiyano. Maaaring siya isang hintil na Kristiyano na may kaugnayan dati sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi ba? Yun ang makikita natin. Give no offense either to the Jews or to the Greeks or to the Church of God. Hindi ito sa mga bagay na pinag-uutos ng Diyos. Kaya ito yung mga bagay na sa pinag-uutos ng Diyos, wala kang magagawa, hindi ka sumunod. Pero kung ito yung mga kalayaan natin, ibig sabihin, binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos, nagawin natin yung bagay na yon, ibig sabihin, ito yung mga bagay na hindi masama sa kailang sarili, pero may kalayaan kang gawin, huwag kang maging dahilan ng offense, kahit sa mga hentil, kahit sa mga Hudyo, kahit sa mga Kristiyano, kanya. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Verse 33, just as I also please all men. 1 Corinthians chapter 9, in all things not seeking my own profit, but the profit of many that they may be saved. So, yung pangalang bahagi ng chapter 10 ng Corinth, ito yung mga pagkain na pinagbibili sa palengke. O kaya, mga pagkain na iniahin ng ibang tao kapag ikaw ay inibitang dumalo. So, hindi ka na nagtatanong kung ano ba yung siyang galing yan. O kung may nagsabi, hindi mo magaling, alam mo, galing sa idolo mo, kalang kumain kanya, alang-alang doon sa nagsabi sa'yo. Para hindi ka magiging dahilan ng katitisuran o sakit ng loob doon sa mga taong kasama mo sa pagkain, sapagkat yun ay pagkain lang. Ang difference, in essence, subukan
nga pala, pwedeng ibalik. Pwede na kayo magtanong. Pwede palang ibalik. Sabi lang, kaya lang, umina yung pag tinitinan ko kanya. Makita natin mga kapatid, ang kasalanan ay pagka isang Kristiyano, siya po ay pumunta mismo sa dulang ng mga Diyos-Diyosan, mga kapatid. At nakikain siya. Yun po ang masama, mga kapatid. Pero kapag makikita natin na ito'y may kaugnay sa pagkain na tapos na iniyahin pero pinagbili sa palengke, yun ay pagkain lang. May kalayaan kang kainin yun kung gusto mo. Ngayon, kung may nagtatanong o nagsasabi, ganon, depende kung ito'y hindi ba alam na iniyahin sa Diyos. Kung yun ay isang mahinang Kristiyano, dahil siya'y entil na dating sumasama sa mga Diyos-Diyosan, huwag mo lang kainin. Alang-alang sa Kristiyano yan, mga kapatid. Yun po makikita natin. So liwanagin natin. Sa 1 Corinthians chapter 10, 14 to verse 21, iniahalin tulad ni Pablo yung ating pagkain at pag-inom doon sa tinapay na walang levadura at pag-inom sa grape juice doon sa pagkain ng mga pagkain na iniaay sa mga Diyos-Diyosan. Kung yung pagkain natin doon sa tinapay na walang levadura at pag-inom natin sa grape juice ay fellowship sa ating Panginoon, in the same manner kanya, paikay mo po sa templo ng Diyos-Diyosan, yun din ay fellowship sa mga Diyos-Diyosan. Yun ang punto niya roon. Kaya lang, may kaugnayan doon, paano kanya kung yung pagkain na yon ay pinagbili lang sa palengke? Ganun pa rin, bawal ba lang kainin yun? Sabi niya, hindi. Yun ay kalayaan. Pwede mong kainin o hindi mo kainin. Hindi ka nagkakasala sa Diyos. Depende, ilagay mo sa iyong kaisipan na gagawin mo yan lahat para sa kapakanan. Sa kapakanan ng mga tao. Nawa ko lang po, dumidilip eh. Yung po makikita natin dito mga kapatid. Sana huwag tayo magkaroon ng confusion. Doon sa chapter 10, lahat ng pagsabay individual, totoo yun. I cannot worship Him para sa iba. I will worship only on behalf of myself. Totoo yun. But, ang pagsamba sa kongregasyon, we worship God individually at the same time. That's congregational worship. We partake of the bread and drink of the cup at the same time. Di ba? Sa isang panahon, pag tayo nagkakatipon. Not individually, na nag-iisa, o labas tayo sa kapulungan ng ating Panginoon. Yan ang naintindihan ko sinasabi ng Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 10 at 1 Corinthians chapter 11 sa Acts chapter 20 verse 7. Question. Kung pagkataon po na may lakad kami ng pamilya ko, pwede po bang magpatawag ng preacher kami upang upang magsamba siguro sa bahay, ibig sabihin. Ayan. Upang sa bahay na lang namin gawin ang pagsamba with Lord's Supper and giving. Wala tayong mababasang ganyan kasi. Ang makikita natin sinasabi sa 1 Corinthians chapter 11, when you come together as a church. Kapag ka po pwede po yan, mga kapatid, baka wala lang pumunta sa kapulungan, pwede naman pala tayo sa bahay, di sa bahay nila. Yan po, nakakatakot dyan. Pagka pinayagan po natin yung ganyan, di ba? In the first place, we should have the authority. Nasaan ang ating authority na we could partake the Lord's Supper out of the assembly of the local church. Ako wala akong nakikita. Nababasa ko lang ang aking gagawin. Yung sapagkat yung sinasabing pattern. Sana lang sagot ko yun, Brother Rupert. Ito pa. Chito Perez, bakit po sa Mateo 18:15-20 hindi tinawag na iglesia ang 2 or 3 Kristiyano para mag-resolve ang kailang issue kahit na nung ayaw lumabas ha? Sige, siguro kahit anong magkaroon pa ng 2-3 saksi. Kasi hindi yun talaga ang iglesia. Dito sa Matthew chapter 18, kung pupunta po tayo rito sa bilanggit ni Brother Shito, ito po ang ating mababasa. Ano po? 18, 15, 17. Well, wherever if your brother sins against you, you go and tell him his fault between you and him alone.
If he hears you, you have gained your brother. Itong mga taong ito, member po sila sa isang kongregasyon, kung tutuusin. Member po sila ng isang kongregasyon. Pero kahit sila yung dalawang member ng isang kongregasyon, hindi sila tinatawag na church dahil hindi sila church. Member sila sa iglesia, pero yung dalawang ito, hindi sila yung church. Di ba? Malinaw yun. Verse 16, but if he will not hear, take with you one or two more, that by the mouth of 2 or 3 witnesses, every word may be established. So ngayon, 4 na o 5. Siya kung 2 plus 2, 4. Pag kung 3, 5. Hindi pa rin sila tinatawag na church. Kailan sila tinatawag na church? And if he refuses to hear them, tell it to the church. Ano ito? Mga iwatak-watak na sa bahay-bahay o sila lang kapulong sa isang kongregasyon? Bilang isang kongregasyon. Church discipline is decided by the local church as a local church. Pagka kayo nagkakatipon. So dito, pag nagkatipon sila para pag-usapan yung bagay na yon, yun ang ibig sabihin nun. They gather together as a church. Dito po sa 1 Corinthians chapter 5, hindi ko nagkakamali, nung nagkaroon po ng isang problema in terms of church discipline doon po sa lugar ng Corinth, di ba, kailan nila didisiplinaan yung kapatid? Ito po isang argumentong kasama daw yung spirit ni Pablo. Yes. Ang ibig sabihin ni Pablo, ako'y sumasakayon dyan. Yung ibig kasama ko yung spirito mo. Yung ibig sabihin, wala siya doon. Hindi yun ang katotohanan. 1 Corinthians chapter 5. Ito po makita natin. Verse 4. In the name of our Lord Jesus Christ, when you are gathered together, sabi dito, when you are gathered together, along with my spirit, with the power of our Lord Jesus Christ. When you gather together. So, kaya nang ginagawang discipline? When the church is gathered together. Kaya doon sa verse 17, yung pa lang ang church. Maliwanag doon. Ginagamit po natin yan sa ating pagkikipagtalastasan, yun sa tinatawag nating mga tao na lang sasabi na ang iglesia ay pwedeng, ang individual, kapag ka siya ay tumutulong sa mga nangangailangan, hindi kapatid, ang iglesia actually ay iglesia ang tumutulong. Sabi natin hindi, because yung isa ay hindi iglesia. Pagka ang mga kapatid ay nagkakapulong, doon pala ang sasabihin natin, they come together as a local church. Kaya hindi po sila tinawag na church doon. John Rex. Sa labas lahat. Yan. John Rex, what if nag-overnight sa isang classmate kung saan gagawa ng project sa school, tapos yung pagkain pala doon ay galing sa piyesta, nararamat po ba namin kainin ng pagkain ino-offer o hindi? Minsan, hindi naman namin alam and later on sasabihin nila. Pag hindi nila sinabi, huwag ka lang magtanong. Kasi naman nasasabihin eh. Depende po. Kung yung panahon na yun, hindi na piyesta. Kaya, alam ba, kahapon yung piyesta, tira-tira lang nila yung pagkain na yun. Kainin mo, wala lang problema yun. Ang problema ko yung piyesta mismo. Yung piyesta mismo ay parallel doon sa pagsasalo-salo sa pangalan ng isang idol. Eh yun ay tao na hindi Diyos. Hindi tunay na Diyos yun. Kaya pagka tayo po ay nakikain sa piyesta, ito ay parang pag-fellowship doon sa Diyos na yun. Kaya depende. Kung hindi naman nila sinasabi, huwag ka lang magtanong. Kung sinabi nila, paliwanag mo nila sa mabuting paraan. Brad, pesta ba siya nyo ngayon? Hindi ko pala alam. Kamo. O huwag kayo pumunta rin pang pesta para wala lang kayong matrobol. Kung lang kahanap ka na sabi nga ng isang kanta, are you looking for trouble? Yung gagawin mo dyan pag ginawa mo yun. Dahil Kristiyano. Kung ikay Kristiyano, huwag ka nang pumunta sa lugar na alam mo may pesta. Parang wala ka na suliran sa buhay mo. Ngayon, kung kumain kayo doon, wala silang sinabi. Hindi kumain ka. That's pagkain lang yun. Wala kang problema doon. Di ba? Frederick Banayag, kung dahil po ito si kapatid, ma'am. Teka mo na. Yun. Katanungan lang po ay paano po kung mahirap ang tao, mamatay na sa gutom at dinugo na lang pagkain, kailangan ba ito kainin o magutom na? That's hypothetical. Hindi lamang dinugo ng pagkain. Ito, makikita ko, dinuguan po, yung pong pagkain sa dugo ay bawal sa Biblia. Kung babasahin po natin ang mga talata, sa Genesis chapter 9, pinagbawal yan ng Diyos kay Noah. Lahat ng gumagal ay maaaring maging pagkain kanya. Ngunit, ang lamang may dugo ay huwag mong kainin.
So, pwede tayong kumain ng laman na walang dugo. Ito pong question na ito, wala pa akong lugar na nakita na dugo-duguan lang ang pagkain. So, kung kahit na tumating tayo sa punto na duguan lang ang pagkain, hindi pa rin ako kakakain. Mas gugustuhin ko nung kumain na lang ako ng kanin at asin kaysa magkasala ko sa Diyos sapagkat pinagbabawal ang pagkain ng dugo. Ito po ay hypothetical. Para bang yung question na paano kung papunta na kayo sa tubig tapos bigla kayo aksidente, kayo lahat ng namatay. Yung bang taong gusto pamautisma na naliligtas? That's a hypothetical question. Ito po sitwasyon na ito, marami na akong... Kami po, nung po kami lumalaki, ganun din po kami. Kami mahirap lang. Minsan may pagkakataon na wala kaming kakainin. Pero noong Katoliko kami. So kumakain kami ng dinuguan. Pero ngayon, hindi na kami Katoliko. Kung babalik kami sa sitwasyon na yun, maraming alternative na kasing mura ng dinuguan na pwede mong kainin bilang ulam. So hindi po. Kahit na ano pa sitwasyon mo, bawal pong kumain ng dugo. What if fiesta sa lugar ninyo at may pupunta sa bahay para magbigay ng pagkain? Kukunin po ba nung pagkain o tatanggihan? Kung kakilala mo yung magbibigay, sabihin bukas mo lang ibigay. Bakit? Alam mo lamang hindi naman ako naniniwala sa fiesta kasi pasensya ka na kamo. Pwede mo lang sabihin sa mabuting paraan, di ba? O kaya kunin mo, tapos kung kainin mo bukas pag hindi na fiesta. Para hindi lang masakta lang kalooban nagbigay sa'yo. Pero huwag mong kainin sa araw na yun sapagkat yun ay araw ng pag-aahin sa kanilang Diyos-Diyosa, di ba? Pandirik Banayad. Kung ang pagkain ay pinagbabawal ay paano ang kaparaanan ito ay kakainin o hindi pa hintulutan ang paghahandog ng mga kain? Hindi ko po masyado mag-gets yung tanong. Kung ang pagkain ay pinagbabawal ay paano ang kaparaanan? Ito ba ay kakainin o hindi pa hintulutan ang paghahandog ng makakain? Medyo paraphrase po nyo yung tanong, mga brad, hindi ko ganong makuha yung gist ng tanong. Yan. Brother Lordy, some assume the phrase as open as means as free to decide for ourselves when we have the Lord's Supper. Is it kundi? As open as the Lord directs. Kailan pa niya pinag-utos yun? Sa araw ng linggo, sa Acts chapter 20 verse 7. Bakit hindi bilanggit ang Acts 20, ang first Sunday of the week doon sa 1 Corinthians chapter 11? Dahil hindi lang problema nila. Alam nila ang araw. Actually, by necessary inference, araw ng linggo yan. Alam nila yung araw, alam nila yun. Pero ang problema nila, ang mali, ay yung kanilang kaparaanan ng pag-observe ng Lord's Supper. Hindi Lord's Supper ang ginagawa nila. So yung as often as you drink it, in reference doon sa panahon na ginagawa natin yan. So ang ibig sabihin, abang dumarating yung first day of the week, as often as that day comes, yun ang panahon na ginaganap natin yung tinatawag na Lord's Supper. Hindi kahit anong araw, hindi po ganoon. Meron pong specificong araw na ginaganap po natin. Si Brother Rafi Ortiz, ito daw pong valedictorian ng nakikinig sa Iglesia sa Kabalato, sa amin Brother Jum. Pag-aalay ba sa Diyos-Diyosan yung pagkatapos ng prosesyon may kainan? Dito sa amin, lagi kaming naimbita pero hindi kami nagpupunta kahit magtampo mga Katoliko sa amin. Pareho lang yun kasi yung prosesyon na yun, pagkain na yun ay may kaugnayan doon sa kanilang pinaprosesyon. Dahil hindi naman sila magpapakain kung walang prosesyon, di ba? Ang maganda dyan, para wala na lang, kasi kapitbahay mo, kilala mo naman po yun. Sabi mo na lang ang totoo. Alam mo, Brad, huwag ka masaktan, pero hindi na ako Katoliko. Kaya kunin mo, pero kung kainin. Kung hindi mo, bukas mo na kainin siguro. Kung para ayaw masaktan doon namin nagbigay, kunin mo, para mong kainin. Kasi kung hindi mo tatanggayan, baka masaktan ka mo. O gawin natin, kunin mo, kung kainin. Hindi ka nagkasala. Alang-alang nandun sa damdamin nung nagbigay sa'yo. O kung kaya mong explain ka sa kanya na alam mo di magagal, sabihin mo. Basta tayo maging paraan na sa mga kalayaan. Pero actually, hindi kalayaan yung Brad. Bawal yan eh. Yung pinag-uusapan kanina, kalayaan. Walang kasalanan yung
bibili ka ng iniyahin sa Diyos yan, walang kasalanan yun eh. Kaya lang, yan ay iniyahin sa Diyos nung pan-araw na yon. So, ibang usapan yan, magkaiba. Hindi kalayaan yan. Siyempre, palagi ka mas maganda. Wag mo lang tanggapin. Mamarapatin man ay kung wala lang makakain dahil dito sa epidemya na nangyayari, ang pagkain na lang ay ang ipinagbabawal sa iglesia ng Panginoon. Ito ba'y pahandugan o aaya na lamang na magot? Alam mo, Brad, hindi man mangyayari sinasabi mo eh. Na wala ka na talaga makakain dahil sa pandemya na naranasan po natin ngayon. Number one, minsan may relief na binibigay sa atin. Kasi ang usapan dyan, yung physical mong kapakanan at yung spiritual mong kapakanan. Ipipilit natin na dahil sa kagutom, pwede ko nang kainin yung bawal. Paano ang ating spiritual na kaligtasan? Kailangan mas nauna yung ating spiritual na kaligtasan kaysa sa ating physical na kapakanan. Mas inisip natin ito mas mahalaga kaysa dito sa isang bagay. Actually, mga kapatid, kung Kristiyano ka, pwede ka magtiis. Kahit asin lang, kainin mo. Pansamantala, wala ka na makakain. Pero hindi po ako naniniwala. Pwede ka bumili lang itlog, na mura lang. Sa, para, kung meron akong kapitbahay, kumakain ng toyo noon. Nung wala pa silang talagang makain dahil siya pobre. Nagtiis sila sa toyo, nagtiis sila sa taba. Kung talagang Kristiyano ka, hindi ka talaga gagawa ng mga bagay na kagagalit ng ating Panginoon. Sabi nga po doon sa binasa natin kanina, mas makapangyarihan ka ba sa Diyos kanya? At para pagalitin mo siya, dahil ayaw ng Diyos yung ganon, sa ating paglilingkod sa hindi tunay na Diyos. So, magagalit ang Diyos sa atin. Anong gusto natin? Magutom ka ng konti pero natutuwa sa iyan Diyos, o mabusog ka pero galit sa iyan Diyos. Yun ang papipilian doon. Haba pala ng question, Brother Sito. Palap, nagagamit po kasi yung verse 20 na 2 or 3 sa gitna nila ang Diyos. Ang bilang po ba ay Kristiyano ang magsasabi na pwede silang tawagin Kristiyano? Kasi po kung magkita tayo, Brad, para mag-aral ng Bible, pwede ba tayong tawagin iglesia? Hindi. Minsan pupunta tayo sa amin, sa church building namin para mag-aral. Hindi tayong iglesia doon. Hindi tayo iglesia, hindi tayo local church. Nandun lang tayo sa lugar na pinagsasambahan namin, pero doon tayo po individual. Dahil tayo lang naman eh. Hindi tayo local church doon. Kahit na 10 pa tayo, kahit 20, kahit 100 pa tayo doon. Hindi tayo local church doon. Ang local church din kami na sumasamba doon sa building na yun. Kayo kabilang sa ibang local church, di ba? Hindi pa rin, kahit na 1,000 pa yan. Kung hindi sila kabilang doon sa local church, doon sa Angeles, hindi tayo local church pagka gano'n. Hindi pinag-uusapan niya kung ilang kayo eh. Kung hindi kayong nagkakatipa bilang isang local church, you are not the church at all. Tayo kabilang sa iglesia ng Panginoon, universally speaking, totoo yun, pero hindi tayo kabilang doon sa local church na may-ari ng building na yun. Kaya hindi tayo local church. So, 2 or 3, ang joke ko nga dyan, parang kung 4. 2 or 3 lang bilanggit eh. Pong 4. Walang sinabi doon sa talatang yun na yung 2-3 ay iglesia. Ang sinabi lang ng Panginoon, kung ang 2-3 tao ay ginagawa nila ayon sa aking autoridad ang isang bagay, ay nasa gitna nila, ayon sa autoridad niya. Ibig sabihin, yung ginagawa natin ay kalooban niya. Nasa gitna natin siya. Siya may fellowship sa atin, siya sumasangayon sa atin, sapagkat ang ginagawa natin kalooban niya. Yun ang ibig sabihin nun. Walang pinag-uusapan doon sa pagsamba. Kahit ano sabihin natin, wala tayong mababasa pagsamba roon. Doon sa talatang yun. Wala po. Ako lang, nagsasabi lang ako sa nakikita ko sa Biblia. Ang context po nun ay church discipline. There is nothing said about worship doon sa talatang yun. Martes Briones watching, good afternoon. Si Ellen Grace Viterbo, good afternoon. Ito na lang po si brother si July is watching. Kung nataon na inabot po kami ng puro kayo nataon, brother. Kung nataon pong inabot kami ng family ko sa church building ng lockdown.
Pwede po ba kami mag-live stream worship with Lord's Supper and giving? Pro kami ay nasa church building magpartake ng Lord's Supper at giving kasi kami lang yun nandoon. At ang ibang member at nasa kanilang mga tahanan. Sabihan mo yung lang nalalamoy ka sa hug na dinuguan. Makikita natin, giving kasi kami lang nandun at ibang member na nasa kanilang mga tahanan. May suggestion po yung misis ko, yung alisin mo na lang daw yung dugo. Kasi di ba may sahog yung dinuguan? Alisin mo yung, huwag mo nang ilagay ng dugo, yung sahog na lang, pero ito mo na lang. Yung pagkain ka lang. Dahil may sahog ko yan eh. Hindi pwede dinuguan lang, may mababoy yun. Actually, yung dinuguan, hindi naman sa murang pagkain. Mura lang dahil marami kasi. Pero may sahog eh, baboy yun, nalalagay mo. Hindi naman kasi dugo lahat ang luluto mo. Yun daw, isag mo. Bakit may point po yun? Kung walang tataon po, inabot kami ng family ko sa lockdown, hindi pa rin. The building is not the church. Tandaan natin, kung mo nandun kayo sa building, kayo ba iglesia? Hindi. You're not the church. Wala pa rin yung mga kasama niyo, hindi pa rin kayo nagkakatipon bilang isang kapulungan. Wala kayong pagkakaiba doon sa nasa bahay nila. Nagkataon lang bahay niyo dyan ay building, church, na kung saan nagkakatipon. So, hindi yung building ang pinag-uusapan rito. Ang pinag-uusapan rito when you come together as a church. Yung building, yung place is necessary. By necessary impress, you cannot assemble without a place. Hindi kayo pwede magkatipon na walang lugar. Di ba? Oh. Hindi yung building ang pinag-uusapan. Not just because nandun ka sa building, eh, dahil doon ginagana pang pagsamba, pwede ka mag-Lord's Supper. Hindi, wala kayong pagkakaiba nandun sa bahay nila. Ang nagkataon, wala nga bahay mo, yung church building. Which is not the church at all. Hindi tayo naniniwala doon, Brad. So, ilutin ko po kay Brother Banayad, hindi natin pwedeng ipilit yun. Ang dinuguan ay mayroon pa rin sahog. Pagtsagaan na lang natin yung sahog, di ba? O kaya ilutong mo ng ibang paraan. Hindi wag nilang dinuguan. Pwede mong sabawin. Yung konting sahog, lagyan mo ng gulay na pwede ka namang kumisan. O mura lang po yun, di ba? Pwede ka pa rin makain. Wag po nating isipin na ang kagutuman na excuse para wag tayo sumunod sa Diyos. Kung sa gayon po ay kung namatay kami dahil sa kagutuman at hindi kinain ng hindi kayo mamamatay ba? Pagka pinabayaan mamamatay kayo, ano kaya ginagawa nyo? Binigyan tayo ng disposisyon ng Diyos para gumawa tayo ng paraan. Ala ba tayong kapitbahay na pwedeng tumulong sa atin? O magbigay sa atin ng pagkain? Wag natin ilagay doon sa para na parang wala na tayong magagawa. Meron. Wag natin gawin wala tayong magawa. Binigyan tayo ng kaisipan ng Diyos at disposisyon. Gamitin po natin yon para tayo mabuhay. Kung maliban lang, kung nakatira kayo na wala kayong kapitbahay, pwede naman tayo magmingi kung talagang o kaya pumunta tayo sa barangay. Hindi ba tayo tutulungan ng barangay kung talagang wala na tayong makakain? Pero kung kakain naman kakain nyo yung bawal, tapos paano naman spiritual yung kapakanan? Hindi ba? Naku, tumatawa si Brother Gilas kung natawa. Kasi palagi kung natawa na makikita. Wala pa tanong. So, dito po, sa chapter 10 ng Corinthians, hindi actually patungkol ito sa actual kailan dino-observe yung Lord's Supper. Ito ang context po nito ay fellowship, ay idolatry, fellowship with idols. Sinasagot po ni Apostle Paul yung katanungan, kailan ba ng isang bagay na may kaugnayan sa idols ay masama? Kapag kinain natin yung pagkain habang kasalo natin silang sumasamba doon sa templo. Yan ang kasalanan. Naku, may punch na si Brother Rupert. In connection to Brother Rupert, ang lakas naman ng influence ng Brother Rupert. Ibig sabihin, Brother Rodi, mali ang ginagawa nila Brother Ron at Brother Harry sa pagsamba nila through live streaming.
Hindi ko alam kung anong ginagawa nila, Brad. Hindi ko nga alam kung naglo-Lord Supper sila through life. Hindi sila naglo-Lord Supper. Dahil sabi ni Brother Rod, sila nasa parking lot at doon sila nakikita. So yung kanilang pangangaral lang ang live streaming. Hindi ko alam kung sila ay nagbi-virtual worship na naglo-Lord Supper. Ang masasabi ko lang, kapag ginagawa natin ng isang bagay na walang pattern, that's lawlessness. Hindi ba? So kung pipilit natin yung bagay na yun, that's lawlessness. Yun ang makikita natin. You have no pattern. Ang simple lang na masasabi natin bilang isang Kristiyano, saan ba natin mababasa yun? Actually nga, pinag-uusapan nila yan eh. Kung yung gano'n ay talagang pagsamba. Kasi ang sinasabi when you come together as a church, napalitan na ba yun? Dahil nagkaroon tayo ng COVID-19. Hindi pa rin. Hindi pa rin napalitan. So we rather cancel kasi wala rin kami magagawa. Hindi kayo makapunta sa church building namin eh. So we decided to cancel. O sabihin ng kapatid, postpone. Until such time na malaya na kami makakapunta sa building at muli makasasamba. In the meantime, anong gagawin namin? Gagawin natin yung pwede natin gawin na inaalaw sa atin ng Panginoon. Paano po kung actually, bilang kung titingnan yung tanong ni Brother Belvis, yung sinasabi ni Brother Ron, hindi nila ginagawa. Sinasabi lang niya, itong pananaw niya, pwedeng gawin. Pero hindi niya pinipilit. Yung sulat niya, sabi niya, I leave it to the judgment of everyone. So, hindi niya sinasabing, ito yung gawin niya, o ito yung tama kanya. Ito ang iniisip ko sa aking sarili. Yun ang sinasabi niya. Pero yung kongregasyon nila, hindi nila ginagawa. Ako, siguro kahit kinahanos mo, hindi nila ginagawa yun. Kasi nakikita ko, wala naman akong nakikitang tao. Si Brother Harry Osborne, nasa bahay lang siya kapag siya nagpe-preach. Hindi ko alam kung nag-cancel sila. I do not know. So I cannot answer for that. Pero yung sulat ni Brother Ron, sabi niya, I will leave the judgment to everyone. So walang masama doon sa sulat na yung tutusin. Nasa sayo na kung paniniwala mo. Hindi. Personally, I do not agree doon. Sinasagot ba ng Diyos ang panalangin ng mga makasalanan na hindi nananampalataya? Hindi. Pero, depende sa iyong panalangin. Dahil generally speaking, sa unang Pedro, 3 kapitulo, 1 Peter chapter 3, dito po sa verse 15 yata o 16, nakikita natin na ang kanya dito sa verse 12, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matwid at ang kanyang mga pakinig ay nasa kanilang mga panalangin. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban doon sa gumagawa ng masama. Kung ang mukha ng Panginoon ay laban sa gumagawa ng masama, pakikinggan ba ng Panginoon? Hindi pa nakikinggan ng Panginoon yon. Subalit, kung ang panalangin ng isang tao, bagamat di siya Kristiyano, pero siya'y matuwid. In other words, ginagawa niya yung inaakala niyang mabuti. Katulad ni Cornelius, no Acts chapter 10, basahin po natin. Mamaya po sasagutin natin yung Acts chapter 10, mga kapatid. There was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of what was called the Italian regiment, a devout man and one who feared God with all his household, who gave alms generously to the people and prayed to God always. About the night, so itong verses 1 and 2, siya po yung mabuting tao. Atong panalangin, anong pinapanalangin niya sa Diyos? Nakita ito, alam natin by necessary impress, nung dumating ang isang anghel. Ano sabi niya? Ano sabi ng anghel? Cornelius. And when he observed him, he was afraid and said, What was it? What is it, Lord? And so he said to him, Your prayers and your alms have come up for a memorial before God. Anong pinapanalangin niya? Sinagot siya ng Panginoon. Anong sagot ng Panginoon? Sinugo niya si Pedro. So, anong pinapanalangin ni Cornelius? Na si maligtas. Pagka ganun, pakinggan tayo ng Diyos. Pero kung panalangin ng masama tungkol sa kanyang pangangailangan, etc., at hindi naman sa panat Kristiyano, hindi siya pinakinggan ng Diyos. In connections to Brother Rupert question, ay, kalatapos na po kanina. Paano kaya kung ang katwiran
Kaya naglo-Lord Supper sa bahay dahil nga po sa pandemic. Kailangan po ang ginagawa ito dahil gusto lang nating masyong kalooban ng Panginoon. At sabi sa 1 Corinthians 11, gawin ninyo ito hanggang sa dumating siya. Salamat po, magandang hapon. Mas magaling ka pa ata sa tatay mo, Cristela. Ang ganda ng tanong mo eh. Alam nyo, gawin natin hanggang sa dumating siya, tamang paraan. Ayos sa pinag-uutos niya. Ano ba yung gawin natin sa dumating siya sa 1 Corinthians chapter 11? Kapag tayo nagkakati mo bilang sa iglesia, doon natin gagawin ang Lord's Supper. Yun ang gagawin natin hanggang sa dumating siya. Yung ba yung literal? Sabihin, hindi tuloy-tuloy ba yun na walang putol? Para kung nagkasakit ka? Hindi putol. Hindi ka makakasamba sa oras na yun. Ang ibig lang sabihin, kapag tama ang nakapagtitipon tayo sa isang local church, gagawin natin yun. Ganyan. Yun lang kautusan ng Panginoon bilang local church. Nabanggit po ni Brother Ron sa kanyang post na sumasama daw sila sa Lord's parking lot ng kanilang kapilya at peppered na ang... O nga po, yun ang ginagawa nila. So hindi sa bahay-bahay yun, di ba? Nandun na sila sa Lord's so they still together. Hindi pa sila nagkatipon sa isang lugar. So hindi actually ginagawa yung sinasabi niya. Sinasabi lang niya ito yung possibility, pwede niyong isipin kanya na gawin kung sakaling hindi kayo magkatipon bilang isang kapulungan. Naglagay siya ng mga katwiran doon. At hindi niya pinipilit. Pero hindi ako sumasang-ayon. Yun ang sinasabi ko doon. Kasi para tayo sumang-ayon, kinakailangan mapatunayan natin yan ang sinasabi ng Diyos. Kaya nga po nag-meeting, nag-ano sila sa parking lot dahil hindi sila, ayaw nila magkaroon ng contact, physical contact, baka sila magkawahan. Pero doon pa rin sila, doon sa, they still come together. Sa one place. Di ba sumunod pa rin sila, in essence. Iba naman yung live streaming at saka virtual worship, iba yun. Virtual worship is not coming together. Para sa akin, sumunod na lang tayo sa sinasabi ng Biblia. Gawin natin yung pwede natin gawin. Ang pwede natin gawin bilang individual, pwede tayong manalangin, pwede tayong umawit, pwede tayong mangaral sa Biblia. Anong kasalanan pag ginawa mo yun? Wala. Because those are allowed. Incidentally, kailan natin ginagawa yung collection? First day of the week. Kailan natin ginagawa yung Lord's Supper? First day of the week. Meron ba tayong mababasa yung ginagawa sa ibang pagkakataon? Wala. Kaya nga makikita natin, yun ang pattern when you come together as a church. Rupert Gaspar, kung may matatagal na sa pananampalataya na members po sa lokal na sumasamba sa tahanan kapag tinatamad pumunta sa church building, dapat po bang payuhan na lang, magtayo na lang ng sarili lokal? Baka sakali po kasi na magbago pa sila. Pagka yung isang tao matagal na sa pananampalataya, dapat alam niya kung anong tama at mali, di ba? Supposed to be. Sabi po ni Apostle Paul sa Hebrews chapter 5, kung titingnan natin, sa Hebrews chapter 5, verse 12, for though by this time you ought to be teachers. So dapat yung tao yan, sa katagalan, kung sino man yan, o baka hypothetical lang yan, yung tao sinasabi dyan na matagal sa pananampalataya, dapat siya naging guru na. Alam na niya kung ano dapat niyang ituro sa iba. So, hindi sabihin, hindi mature na para Kristiyano yan. Ang dapat dyan, pagsabihan, puntahan, tapos sabihin na hindi maganda yung iyong ginagawa. Kailangan kang pumunta sa building, pumunta ka sa kapulungan, magsama sa amin at sumamba. Yun ang utos ng Diyos. Pag ayaw pa rin yan, then you discipline. Sa panahon na ito kanya, mag-aralan. Wag nating painitin yung sitwasyon kanya. So yun lang. So sabi niya doon sa bahay ng post niya, I leave it to everyone. I leave it to the judgment of everyone. So hindi niya pinipilit yun. It's an alternative. Kung gusto mo, ayaw mo. Nasa sa'yo. Diba? So yun po makita natin. Ayun, nagbalik. Wala internet kanina. O nagbalik na po. Pumunta po ako sa data.
Alala po ba kayo lang mga kapatid, naputo lang po tayo sandali. So, dapat maunawaan po natin yung trial. Kasi yung iba ginagawa nilang para bagang palangga lang po nila. Hindi, pag-aralan po natin. Kung hindi ka sumasakay, that's your judgment. Kung sumasakay ko, bahala ka. Pero kailangan patunayan mo sa sarili mo na yun ay tinuturo ng balak sulatan. Yun po ang ating dapat gawin. Dadami na ihinabran, Brother Belvis. Dadami, puro pamilya na lang. Ihina yan. Hindi tama yon. Kaya nga, nagkakatipon tayo para mas malakas tayo. Isipin nyo, kung 4 na po yung kahanip, tapos nag-iba-iwala, di 8 kongregasyon, tigli 5. Anong gagawin mo ngayon? Mahina po yun. Hindi dapat yun. Hindi dapat ina-advise yung gano'n. Ang dapat i-advise po doon, disiplinahin para matuto siya kung ano dapat niyang gawin. Ano po? Wala na po kayong tanong, mga kapatid? Bali, 1 hour, 22 minutes. Wala na po tayong tanong. Naputol lang po ang aming naputol po ang aming internet. Inilipat ko lang po sa data kanina. Salamat po, Brother Lordy. God bless you all. Ganun din po. Ganito po ang advice ko sa kung ano man po ating pinag-aaralan. Hindi natin tinatanggap, sabi nga ng Amerikano, hook, line, and sinker, hindi natin tatanggapin lahat. Kailangan nating pag-aralan. At tingnan natin kung ano sinasabi ng banal na kasulatan. Regardless kung sino yung nagsabi o sino nangangaral, you still have to investigate kung ano sinasabi ng kasulatan. At doon tayo manindigan kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Opo, mga kapatid. Pwede na po pala itong data na lang. At least kung wala po itong sa aming internet. Dahil ito po yung dulot ng kawalan ng power doon sa lugar na kung saan nakakabit po yung aming linya. Kaya nagluluko po yung aming internet. Yung po sabi nung nakausap ko sa internet server po namin. Wala na po kayong tanong, mga kapatid. Follow up po. Dami follow up. Ako naniniwala ko hanggang mas magaling itong anak ni Brother Edwin. Follow up po sa tanong ko. Yung may sakit, wala pong pagkakataon na makapag-Lord Supper. Pero sa panahon ngayon, pag may pagkakataon naman at kakaya lang gumanap sa bahay-bahay nga po, kaysa hindi po makaganap. Hindi naman tayo, para sa akin, so pagkaunawa ko po sa Biblia, ang pagganap po ng Lord Supper, hindi sa bahay-bahay, kundi pagka tayo nagkakatipon. Kailangan po, kung gagawin po natin ng bahay-bahay, dapat meron tayong otoridad mula sa ating Panginoon. Wala po akong nakikitang maliwanag na otoridad. para sa aking pagkaunawa sa 1 Corinthians chapter 11 to 18, 17 to 20, when you come together as a church, yun po tamang pagkakataon na nararapat lamang na pagkakataon na i-observe po natin ang Lord's Supper. Kaya nararapat na dapat nating ipanalangin ay matapos ng COVID-19 para mabalik na tayo sa normal nating pamumuhay. Actually, kahit matapos na po itong COVID-19, hindi pa rin tayo makakabalik sa 100% normal. Siyempre, meron na rin tayong iiwasan, lalo kung hindi pa lubos ang tanggal ng virus. Halimbawa, yung pong aalisan ng quarantine sa April 30 sa katapusan, hindi actually complete yun. Yun ay para bagang hindi lang mas maselan. Meron lang kaluwagan, pero meron pa rin quarantine. So, meron pa rin checkpoint siguro yan, kaya lang may kaluwagan na. Meron na silang payagang magbiyahe at magtrabaho, siguro ganon. So, rin doon sa stricto, na katulad sa amin, wala na po yan. Balik pa rin sa dating enhanced community quarantine. Talagang pinagbabawalan tayong lumabas, etc. At hindi pa natin nagagawa yung dapat natin gawin. Talagang hindi pa kaya pa niya tapusin. Dario, nga Brad,
Kasi para sa iba, kalupitan ng nagdisiplina sa kapatid na matagal na sa pananampalataya, dapat pag nagdisiplina, hindi masasaktan yung kapatid. Hindi totoo yan. Nung inihiwalay yung kapatid sa 1 Corinthians chapter 5 na nagkakasala ng pag-aari ng asawa ng kanyang ama, inihiwalay siya. Paano mo gagawin yan? Hindi masasaktan yung tao yun. Siyempre masasaktan yun. Regardless kung hindi kalupitan yun. Pag pinapalo natin ang ating mga anak bilang mga ama, kalupitan ba yun? Hindi, para matuto lang sila. Ganon din yan. Discipline is not being harsh. Hindi kalupitan. Yun ay pagmamahal. Ginabasahin natin sa Una Korinto, 5 kapitulo. Bakit ngayon biglang kung ganyan, wag na rin kayo mag-aaral ng mga tungkol sa kasalanan kasi kalupitan din yan. Huwag na kayo mag-aaral laban sa Panginoon, palinigaran nyo. Dahil kalupitan yan. Violation against human rights. Huwag na kayo mag-aaral. Huwag na rin kayo maging Kristiyano. Kung tinisip nyo, kalupitan. Hindi kalupitan po. Hindi kalupitan. Ito ay katwiran ng Diyos na dapat natin sundin. Sa 1 Corinthians chapter 5, ito po sabi dito, dito sa verse 5, verse 4, sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, kapag kayo nagkakatipon kasama ng aking Espiritu, wala si Pablo doon. Sumasangay lang siya, ibig sabihin. Nataglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus ay ibigay ang kanyang tao kay Satanas ay kawawa naman upang kanyang Espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Jesus. Ano yung kawawasak na laman? Pag siya hindi hiwalay at meron pa rin siyang pananampalataya, siya masasaktan, siyempre. At maaaring siya magsisi, iyan ang kawawasak ng laman, yung ginagawa niyang masama, para sa maligtas. Ihinto siya sa ginagawa niyang masama, kawawasak ng laman, upang maligtas ang kanyang kaluluwa pagdating ng Panginoon. Yung bang ihiwalay mo ang kapatid sa kapulungan, hindi makalupitan niya sa ayon sa kaisipan ng mga nagsasabing kalupitan ng disiplinahin mo ang isang kapatid na ayaw sumunod sa katwiran ng Diyos. Hindi po kalupitan yon. Katwiran po ng Diyos yun. Kailangan natin gawin. Huwag natin isipin yung kalupitan. Hindi mo naman susuntukin. Hindi mo naman siya sasaktan. Physically. Ihiwalay lang. Sabihin na siya huwag mo sigawan. Sa mabuting paraan. Kahit na dinidisiplina natin siya. Di ba? James Cruz. Sino si James Cruz? Yung bata o yung matanda? Kasi si Brother Jimmy kasi yung tatay niya. Si James naman yung bata. Siguro yung bata ito si James. Puro bata. Yung anak ni Di Pedro, Brother Edwin Di Pedro nanonood. Dito naman si Brother Jimmy, yung anak rin niya nanonood. Mas magaling yung mga... Okay yan Mas manda po yan. Wala na po ba tayong tanong? Nag-wave pa siya, wave. Oo nga, Brother Rupert. Talagang magkachoke na itong dalawa. Oo nga, Brother Rupert. Pero sabi naman sa kasulatan na sawayin mo sila ng may tama, Brad. Taksakto yan. Titus chapter 1 verse 13 upang magsigaling sa pananampalataya. So, hindi kalupitan, di ba? Hindi katwiran ng Diyos. Tama yan. Maraming salamat, Brother Dario Belvis. Sabi nga po sa Hebrews chapter 12, tayo pinapalo ng ating Ama sa langit. Paano niya tayo pinapalo? Sa pamamagitan ng pangangaral. Pag nasaktan ka. Pangalawa, sa pamamagitan ng disiplina na ginagawa ng iglesia o ng local church laban doon sa mga hindi lumalakad na may kaisa. Tama po yan. Mabuti basahin po natin ang Titus chapter 1 verse 13. Titus chapter 1 verse 13. Ang patotoo ito ay tunay. Dahil dito ay maigpit mo silang sawayin upang maging malakas sila sa pananampalataya. Dito maigpit. Ano kaya ibig sabihin na maigpit? Yun lang siya. Oo nga. Ano po yung oo nga? Replying to, oo nga. Hindi ko po alam kung ano ibig sabihin ng oo nga. Brother John, paliwalag mo kung ano yung oo nga. Alam bang in-reply natin kay Rupert? Kasi para sa iba, kalupitan ng disiplina. Oo nga. Oo nga, kalupitan. Oo nga, hindi kalupitan. Mahirap yung oo, Brad. Sabi niya,
Dapat maganda pag sinabing oo, anong inoo mo? Pag humihindi ka, anong hinihindi mo? Kasi pag hindi lang, minsan hindi mo alam kung anong hindi o siya oo. 5:31. Kasi bro, Don Brodet, kabatch ko po ito sa college. Hello, bro John. Ito po, Bisaya. Taga Leyte. Kung wala lang po tayong tanong, maghihintay na lang po tayo lang sandali at tayo po ay magtatapos na sa ating pag-aaral. Mamaya po alas 8 naman, meron na naman si Rupert Gaspar. Para po kasi sa ibang kapatid, kapag sinaway mong isang nagkakamaling kapatid na hindi pag-ibig, magkus, hindi kalupitan yan. That is love. Kasi gusto mo siya mawala doon sa kanyang pinupuntahan o ginagawang hindi maganda. Kasi kapag pababayaan mo siya, siya'y mapapahamak. Yun ang kalupitan. Pag pinababayaan mo siyang tao na mapahamak na meron ka namang gagawin, ay kalupitan nyo. Kasi hindi mo tinulungan. Yung kapatid, yun ang kalupitan. Yun ang walang pagmamahal. Yun lang yun siya. Oo nga. Ayan. Sangayon kay Dario Belvis. Yun yung nga kasi hindi ko alam kung anong oo nga, Brad. Yun, totoo yun. Pag sinasaway natin ng isang tao dahil siya ay nagkakamali, hindi yung kalupitan. Kung sinaway mo sa isang tutok, yun ang kalupitan. Hindi naman dapat gawin yun. Kaya nga sabi ni Pablo sa Galacia, pag kinukulat natin ng kapatid, ingatan din natin ang ating sarili. Baka tayo rin ay magkasala. Kaya dito sa Galacia, chapter 6. Basahin natin, ha? Sa Tagalog. Yan, chapter 6, verse 1. Mga kapatid, kung ang isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway, kayong mga spiritual ay dapat papanumbalikin siya sa spirito ng kaamuan. Tignan lang yung sarili, baka ikaw ay matukso rin. Kanya. So mag-ingat ka rin na huwag ka magkasala. Kung ang amay ginulpi ang anak at asawa, kailangan ba silang patawarin ng mga ito? Kung humingi ng tawad. Pero ang problema po niyan, ang paggulpi ng anak at asawa, labag sa batas yan. That's a crime against, against the state. Criminal case mo yan. Pwede mo silang patawarin, o pwede ka nilang patawarin, o pwede mo silang patawarin kung ikaw yung, sino man pwede nilang patawarin yung ama nila, doon sa ginawa nila kung humingi ng tawad, pero kung siya ay dakpin ng estado, makailangan siya magulong. Kasi kung yun ay crime against the state, kahit walang magreklamo, yung police pwede magreklamo para doon sa mga ginulpi niya. Kasi physical abuse mo yan, that's crime against the state. Pero kung crime against person lang, kailangan demanda ka nung taong ginawang mo ng krimen. Pwede mo patawarin, bakit hindi? Pero kung siya nagkasala laban sa estado at siya sinakdal ng estado, makukulong siya kahit pinatawad mo siya. Kasi criminal case mo yan Kalam ko crime against the state mo yan. Talagang meron magkasundo rito, si Brother Bebs at si Brother. Tama ka dyan, Brother Rupert. Pag nasaway, magtatampo, then maghanap ng mga kasama niya. Ang resulta, that's bad. Huwag tayong ganon. Tayo po ay nasa iglesia, hindi lahat tayo po ay perfecto. Nasa iglesia tayo para tayo iwasto ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita upang tayo po'y maligtas. Yun ang purpose mo noon. Tsaka, wala nang lugar ng pagtatampo pag Kristiyano po tayo, ha? Ano lang, ugali lang bata yun. Yung nagtatampo pag di binigyan ng candy. Pero pag Kristiyano tayo, tapos lumalakad tayo sa salita ng Diyos, alisin na natin yung pagtatampo. So, wala lang po siguro ng tanong, mga kapatid. So, tayo po ay magtatapos. Meron pa? Okay, hindi na po tanong yan. Mababasa na lang po yung comment ni Brother Rupert. So, type. Ito yan pala. Brad, wag yung pahabol kasi pag pahabol na tanong, ahabulin ko pa yan. Mapapagod lang ako, Brad. Pahabol lang tanong po. Noong unang panahon na inuusig ang mga Kristiyano, nag-Lord Supper po ba sila
sa kailang pagtakas kung saan including bahay-bahay. Wala lang po tayong mababasang bahay-bahay. Ang mababasa nating bahay-bahay na bago sila tumakas, pinag-uusig nila sa bahay-bahay, kanya. Wala na tayong, ang sagot ko, hindi ko alam. Wala sinasabi ng Biblia. So, kung meron kayong mababasa ng Lord's Supper sila, basahin ninyo. Pero ang masasabi ko lang, wala kang mababasa. Hindi ko alam. Deuteronomy 29:29. Basahin natin Deuteronomy 29:29. Pag hindi ito ipinahayag ng Diyos, yung ibig sabihin, hindi para sa atin yun. Yun ay para sa Diyos. Basahin natin sa 29:29. Ang mga bagay na lihim ay para sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay para sa atin at ating mga anak magpakailanman upang ating magawang lahat ng mga salita ng kautusan ito. Sa natin mababasa ni Tumakas ay nag-Lord's Supper sa bahay-bahay. Wala nga tayong mababasa kung anong ginawa nila. Wala tayong mababasa. So kung wala tayong mababasa, hindi natin alam kung anong ginawa nila habang sila'y tumatakas nung sila'y pinag-uusik. Di ba? We cannot argue in silence. Hindi natin alam eh. Hindi sinabi sa atin. So kung hindi sinabi sa atin, ibig sabihin, hindi mahalaga yon. Mga mahalaga lang po sinasabi sa atin. Mas importante ba sa Diyos ang pagpapahalaga sa pagkakaibigan o pagiging successful? Mas mainam ba ang matalo ng magkakasama sa hirap? Ang pagkakaibigan po pagiging successful, depende. Kung successful sa buhay in terms of material success, walang pakialaman Diyos doon. Kaya sa ating pagkakaibigan, ang makikita lang natin kung tayo kaibigan, tayo mabuting kaibigan. Pero actually, ang interest po ng Panginoon ay sa ating spiritual na kapakanan. Kung magkipagkaibigan tayo, bilang mabuting kaibigan. Pero yung success, depende. Sa kaisipan ng sanglibutan, ang success ay yung ikay nagkaroon ng maraming pag-aari, ikaw ay nakatapos sa pag-aaral, ikay tumanyag, ikay nagkaroon ng lipunan, ikay naging tanyag, yun ang success. Ang success sa Panginoon ay ikay maligtas. Kahit ikay hindi naging mayaman sa sanglibutan, o hindi ka naging tanyag, o hindi ka naging marunong sa kalaman ng sanglibutan, kung ikaw ay naging laligtas, ikaw ay successful sa harapan ng Diyos. Yun ang success na dapat nating hanapin kung paano tayo maliligtas. Paano tayo maliligtas? Bago mumukit sa langit ang Panginoon, ang sabi niya, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapot ang hindi sumasampalataya ay parusahan. Yun ang success. Pag ginawa po natin yun, at sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Kahit naman tayong pakakatang bukas o kaya mamayang gabi, tatapusin na po natin ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng isang panalangin. Ang banal, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na inyong binibigay sa amin, na hindi mo kami pinababayaan, Ama, sa aming mga pangangailangan material, at higit sa lahat, Ama, sa aming pangangailangan espiritual na yung binigay ang buto ng anak upang kami magkaroon ng kaligtasan, na siya po'y namatay sa krus, na ilibing at nabuhay na maguli, upang kami magkaroon ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Inianda mo sa amin, Ama, ang tunay na tahanan sa langit, na yun ay yun inianda at kami titira doon magpakailanman pagdating po ng aming Panginoon sa pangalang pagkakataon. Bigyan niyo kami ng kalakasan ng loob sa gitna po ng krisis sa panahon po namin ngayon. Huwag sana ka po kaming bumitaw, na kami umawak ng mabuti sa iyong mga salita at kayo magtiwala lamang sa mga bagay na inyong sinasabi sa amin at hindi sa mga bagay na hindi mo ingatan niyo kami. At sana muli bigyan niyo kami ng ganitong klaseng pagkakataon. Nawa ang mga nakinig po sa aming pag-aaral ngayon ay buksan ang kailang kaisipan at tanggapin nila ang iyong kalooban. Ang mga bagay na ito namin inihingi sa dakilang pangalan ng Kristo. Amen. Magandang umaga ay magandang hapon. Frankly Ista. Hello.